Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, Yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, Yo! Topacio! Ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, Yo! Topacio! Yahoy! Yes, Yo, Topacio. Maulang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman. Oh, yeah. Naghihintay po tayo ngayon at alam naman ho natin, pag Monday, nandito po yan si Attorney Topacio. But anyway, habang hinihintay po natin, mga kaibigan, ang oras po, 11. Ayan, alas 11:03 ng umaga. At ngayon alam nyo naman, ay 21 ng July 2025. At ayan na. Okay? Yes, Yo! Yes, Yo! Yes, Yo! Okay, at syempre habang inaagapan ho natin, ito nga, ano to? Oh. Yes, Yo! Ayan. Oh, good morning! Narinig ba ako dyan? Ay! Yes, hello, Attorney. Yes, bumati na po kayo. Good morning po and welcome to Yes, Yo, Topacio. Umaga po sa inyo, Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal, Pogi na, macho pa nga, Topacio. Bumati sa inyo ng mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan. From home po na tayo rito dahil baha po at hindi po tayo makalusot papuntang studio. Pero siyempre, para hindi ko naman kayo mamiss, ay narito po tayo kahit Zoom late po lamang. Ayun, nako, paumanhin, Attorney. May naghihintay po sa inyo rito. Oo nga, hindi ako makalusot. Alam mo naman, hindi natin kontrolado itong mga bagyong ito. Yes, pero yung kaganapan po niyan sa lugar ninyo, kamusta naman po? Ay, abot ho ba hanggang tuhod yan? Ay, dito po sa amin, wala naman po dito sa mismong village. Ang problema po rito ay yun pong, anong tawag dito, yung papunta po dyan. Ayun, totoo yan. Opo, yun ang ating problema. Opo. Na tayo ay hindi makalusot. Dito sa amin, safe na safe po kami, don't worry. Yung papunta, ayun, medyo may makalubog na area kasi sabi ko nga, kasalanan naman natin yan Sinabi na ni Pangulong Marcos, tayo hindi nagawa na at may magagawa pa. Gagano'n siya, gagano'n. Hindi natin inipon yung tubig baha hindi nabawasan. Ayan. Ngayon, naghanap na naman ng dahilan. Dolomite daw. Oh my God. Yung dolomite, baha na Ayan. Mas malala pa Attorney, kung nagkataon, dalawa tayong wala. Muntik na buti na lang, nariangkat, maaasahan. Buti na lang yung daan mo papunta dyan ay hindi bumabaha. Ayun. Muntik na ako din makalusot ng Ortigas dahil grabe talaga ang gitgitan. At saka alam nyo po, hindi ho natin po pwedeng baliwalain yung ating schedule. But, Attorney, nangangamba ko talaga. Parang, ang hirap pala ng ganun, yung nangangamba ka na lahat naman ng dinaanan mo na, ginawa mo lahat na option, pero parang nanganganib ka, di ba? Pinakamaganda habang nagbababagyo ngayon, dyan ka muna matulog sa studio. Attorney, hindi kakain yung mga aso ko pag hindi ako nakabalik. Di sama mo dyan. Ay, grabe ka. Pero alam ko yung si Dennis, si Anton, yan, si Manong Drew. Mga mahihilig sa aso yan. Tutulong yan mag-alaga ng aso. Oh, yeah. Pero Attorney thank you so much kasi iba talaga yung malakas manalangin Alam nyo po ay pinapanalangin din po namin kayo dahil sa dami ng inyong mga schedule. Habang naghihintay naman dito si Ka Michael, okay na rin po at least makapag-usap man lang kayo by phone mamaya, no?
Oo nga eh. Opo, alam naman po natin na, alam nyo ho, naaawa ko, attorney, dun sa maliliit na mga batang pumasok kanina pang madaling araw, at nung Oo nga sinabing walang pasok, medyo alanganin na, nasa labas na sila. Dapat yan ay maaga at kasi nga, ang purpose niyan ay para sa mga bata. Sabi nga ho ng magulang, hindi raw sila maka-absent kasi daw binanggit daw ng teacher na meron daw silang examination. Kaya kailangan... Pagkatapos i-declare. Opo, yun nga po. Pero Yun nga, Tony, anyway, yes. Oo. Kamusta naman po? Dapat Ano sana, po? hindi, kayo nananawagan sa ating mga Sige po. LGUs. Anyway, meron naman silang kapangyarihan sa ngayon na sila ay magdeklara na, sila na magdiskarte kung may pasok o wala. Sa agahan naman, gumising naman sana ng maaga yung in charge ng yung pagdideklara at magdesisyon agad para hindi na bumiyahe kasi useless eh. Ang purpose kaya nagde-declare ka na walang pasok para hindi na umalis sa mga tahanan nila yung mga bata para safe sila. Kung paalisin mo rin, pababalikin mo pagdating ng eskwela, useless. Nagdeklara ka pa, ituloy mo na lang yung pasok, nando na rin eh. Yun, tama po yun. At hindi lang yan, attorney ha, may kahirapan sumakay ngayon ng public utility vehicle kung saan, hindi nga ho maintindihan kung saan na ang ano nila dahil naiiba yung destinasyon eh. Umiikot na kung saan saan. Siyempre, may mga lugar na impossible. Opo. Di ba may kanta pa tungkol dyan? Impossible. Tatandaan mo, it's impossible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible. Yan. Oh, yeah. Maganda yung Lunes natin ngayon kasi narinig na naman namin yung kanta nyo. Anyway, sige go. ang gusto kong talakayin ngayon, Sige po. habang tayo ay naririto naman, yung ginagawa ng ating pamahalaan tungkol sa selebrasyon nitong 9th anniversary pala nung July 12 nitong ating arbitral tribunal ruling dito sa yung sa tinatawag na natin by law na West Philippine Sea. Opo. Na yan po ay actually South China Sea. Alam nyo, tayo po bilang mamamayang Pilipino at may pag-uutos po na valid naman hanggang ngayon ang dating Pangulong Benigno Aquino na yung ilang area na yan, huwag na nating i-delineate at magiging komplikado yung ating diskusyon na tinatawag na West Philippine Sea, tatawagin po natin yung West Philippine Sea dahil yan ay utos ng ating mga autoridad, yung mga may kapangyarihan. Ayun. Yung ating dating Pangulo. May executive order na yan ay tinatawag na West Philippine Sea. Yan. Pero tayo po ay tell the truth lamang eh. Huwag po tayo mag-ilusyon na yang terminong yan na West Philippine Sea ay gamitin ng ibang tao sa labas ng Pilipinas sapagkat yan po ay municipal law. Ibig sabihin, wala pong accepted na ganyang term sa international law, yung West Philippine Sea. So lahat po yan, South China Sea. Hindi po ibig sabihin yan ay sa China lamang, yan ay ang historical na tawag dyan. At ang international law po, hindi pwedeng i-impose ng isang bansa yung kanilang municipal law o yung kanilang batas na ginawa ng kanilang mga authorities labas sa territorial jurisdiction ng Pilipinas. At ang international law po, katulad ng lagi nating sinasabi, is based on consent and consensus. Opo. So, ang talagang may consensus dyan dahil napakatagal nang ginagamit. Ay ang South China Sea. In fact, yung pinanalunan po nating arbitral tribunal ruling, ang tawag po doon ay South China Sea Arbitration, hindi po West Philippine Sea. Pero tatawagin natin yan bilang mga Pilipino. At siyempre, i-assert natin ang ating mga karapatan dyan. Alam nyo po, ang dami kasing mga disinformation and misinformation na lumalaganap. At yung iba po, ginagamit yung arbitral tribunal ruling na yan upang sabihin yung mga tao daw na nagko-komento tungkol dyan sa arbitral ruling na yan, na yung mga komento ay kontra doon sa interpretasyon po nila.
ay mga makapili daw, mga traidor. Itong mga kamuting kahoy na ito mga bulalo, kung makapagsalita, akala mo sila lang ang makabayan Samantalang, yung kanilang hepe naman ay Maltese pala. Arp, arp. Di ba? Pero attorney, tapos tayo pang pagdududahan. Tayo at least isa lang ang passport natin. Hindi tayo dual citizens. Hindi tayo nanumpa ng katapatan sa ibang gobyerno. Sila kaya ganun. Ayun. Pero emotions aside, personalities aside, suriin kasi nating mabuti yung arbitral tribunal ruling once and for all, kasi yan ang ginagamit lagi para awayin natin ang China. Okay, suriin po natin sana po ay makinig yung mga kinauukulan at napakaganda pong topic yan para walang gulo. Kasi naglalabas na po sila ng propaganda. Sinasabi kong propaganda kasi anything, whether for or against any issue, kung hindi po base sa katotohanan, yan ay propaganda. Okay. Yan pong arbitral tribunal ruling na yan. Unang-una, linawin po natin yung arbitral tribunal ruling. Yan po, hindi po yan ruling ng Permanent Court of Arbitration. Yan po ay ruling ng isang ad hoc na arbitral tribunal. Ano yung arbitral tribunal na ad hoc? Yan po ay kinonstitute lamang, binuo lamang yung tribunal na yan upang dito sa isang usaping ito. Yung 9-dash line ng China, yung territorial claim natin sa Ayungin at sa Scarborough, at yun pong exclusive economic zone natin. Okay. Uulitin ko po, hindi po Permanent Court of Arbitration ruling yang naipanalo natin, arbitral tribunal. Ang bumuo po niyan ay upon our request, kasi may provision po sa UNCLOS na pwedeng magbuo ng isang arbitral tribunal. Tayo po ang pumili ng isa sa mga maestrado niyang arbitral tribunal na yan. Ang China po ay hindi kinilala yung arbitral tribunal na yan. Okay, porket ba hindi kinilala ng China, hindi na valid yung ruling? Valid pa rin po. Ngunit may ramifications yan as to implementation na ating dapat malaman. Okay. Unang-una, talaga naman pong ang nag-udyok dyan sa tayo pumunta dyan upang magkaroon ng arbitral tribunal ay ang Amerika. May diskarte po kasi ang Amerika upang i-hold in check ang mga Chinese. Pun intended, kasi baka sabihin nila nagbibiro tayo to hold the Chinese in check. In check nga Pero ibig sabihin, para marendahan para malimita yung power ng China dito sa ating lugar, dito sa Asia Pacific region. Yan. Okay. Okay, punta na tayo Yan pong ruling na yan. Again, uulitin ko for the third time kasi may mga makukulit laging sinasabing Permanent Court of Arbitration ruling. Hindi po. Pinili lamang po ng arbitration tribunal na yan na ang maging registry. Ibig sabihin, ang magtatago ng records ay ang Permanent Court of Arbitration. Hindi po ruling yan ng Permanent Court or Arbitration. Okay. Again, uulitin ko naman, hindi po United Nations sanctioned organization ang Permanent Court of Arbitration tungkol sa UNCLOS. Hindi katulad ng International Court of Justice. Iba po yun. Ibang korte po yan. Okay. Isang punto sana dapat nating tandaan. Yun pong ating exclusive economic zone. Ang meron po tayo roon ay sovereign rights, hindi sovereignty. Iba po yun. Ang sovereignty natin, ibig sabihin, lugar kung saan ang ating mga batas ang ipapatupad. Ating batas ang mananaig, ating mga puwersa, ating military lamang ang pwedeng pumasok. At pag may pumasok na ibang military, pwede nating patalsikin. Yun lamang po ay yung teritoryo ng Pilipinas as an archipelago under the Archipelagic Doctrine. Yung 12 nautical miles mula doon sa ating coastal baseline. May way po para i-compute yan, hindi ko na po i-discuss dito at komplikado.
Beyond po doon sa ating sovereign waters. Yan, may sovereign land. Then may sovereign waters. Atin pa rin yun. Teritoryo natin yun. Yun ang exclusive economic zone. Anong meron po doon na karapatan tayo sa exclusive economic zone? Meron po tayong sovereign rights. Ano yung sovereign rights? Na ma-exploit natin. Ating anihin yung yamang dagat sa ilalim ng exclusive economic zone na yon. Okay? Opo. Pero yung ibabaw po noong exclusive economic zone ay international waters pa rin yun. Ibig sabihin, pwede pong pumasok ang kahit sino roon, may right of innocent passage po, hindi po natin pwedeng i-exclude. Ayun. So, maliwanag po yun. So, yung sinasabing ang West Philippine Sea ay atin, hindi po atin yon insofar as the exclusive economic zone is concerned. Ano pong naipanalo natin na malaki doon sa arbitral tribunal? Sinabi ng arbitral tribunal na walang basihan yung 9-dash line na kiniklaim ng China. Tama naman po yun. Wala pa naman talagang basihan yun. Nag-i-encroach po yun sa exclusive economic zone, hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng ibang bansa. So, hindi pwedeng manaig yung claim ng China. Ngayon po, anong sinabi dito sa Scarborough? Yan. At sa mga ibang isla. Sinabi po roon, yan ay traditional fishing grounds. Diyan po nagkakaroon ng friction Manang Jubes. Diyan sa traditional fishing grounds. Anong ibig sabihin? Noon pa, panahon pa ni Kopong-Kopong, ibig sabihin ay pwede ng mangisda dyan ang mga Chinese, ang mga Pilipino, ang mga Vietnamese at kung sino pang pwede dahil sa tradisyon. Diyan po nagkakaroon ng friction kasi tama naman po ang Pilipinas diyan. Hindi dapat tinataboy ng China ang ating mga mangingisda diyan sa mga lugar na yan sapagkat may karapatan po tayong mangisda dyan, may karapatan din ng Chinese. Hindi na pwedeng sabihin, uy, Chinese lang ang pwede rito, kami lang ang pwede rito. Doon po, nag-water cannon, nag-uupugan, nagbabanggaan, nag-challenge chuchu. Pero, hindi pwede nating i-claim yan as our territorial waters. Hindi rin natin pwedeng paalisin yung mga Chinese dyan. Ayun. Kaya lang silang lagi nagpapaalis. Sila ang bubuli at I am on record as saying na mali ang pambubuli. Meron pa akong article dyan sa column ko sa Daily Tribune. Dinidenounce ko ang pagbubuli ng mga Chinese dyan. Kaya huwag sasabihin ng mga ang yayabang dyan, mga pariseyo, mga holier than thou na akala mo sila lang makabayan, na kami po na ini-interpret lang namin ng tama yung arbitral ruling ay hindi kami makabayan. Gusto nyong kunin yung hindi atin. Hindi naman pwede yun. Talagang magkakaroon ng salpukan dyan. Anong mapapala natin makipag-away sa ibang bansa? Diba? Opo. Isa pang magandang sinabi dyan ng arbitral tribunal ay mali yung ginagawa ng China na number 1, nilalakihan nila yung mga isla dyan. Hindi dapat gawin yun. Number 2, na sinisira nila yung mga coral reefs. Sang-ayon po tayo dyan, hindi nila dapat sinisira yung mga coral reefs dyan kasi nasisira po yung ecosystem. Tama naman po yung arbitral tribunal. Yan. Okay? So, maliwanag po yan. Ang isang nangyari dyan na hindi maganda para sa atin, dati po may claim tayo na yung Scarborough at saka yung ibang mga features natin dyan ay nag-generate ng exclusive economic zone ng 200 nautical miles. So,
Siyempre, gusto natin malaki yung ating exclusive economic zone. Kasi pwede nating ma-exploit yung natural resources noon. Hindi lamang isda, baka may langis pa sa ilalim noon, di ba? Yes. O, di ba, sinasabing marami daw reserves ng langis. Opo. Tsaka yung mga shell natin, epekto pa nitong shellfish. arbitral tribunal ruling sa atin ay sinabi ng arbitral tribunal yung kiniklaim yung 200 nautical miles dyan sa Ayungin, sa Mischief, yan, sa Scarborough, wala yan. Hindi yan nag-generate ng exclusive economic zone. So, international waters yan, wala kayo kahit sovereign rights within a radius of 200 nautical miles mula dito sa mga features na to. So, natalo rin tayo actually dyan sa arbitral tribunal ruling na yan. At ang pinakamabigat, hindi nga kinakilala ng China. Wala na po tayong magagawa dyan, kundi yan, ang ginagawa natin ngayon ay ini-enforce natin unilaterally. Yun ang mabigat na ating naging epekto dyan. Since hindi kinikilala at hindi naman po unanimous ang reaksyon ng international community sa arbitral tribunal ruling na yan. Na atin pong babalikan sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral pagkatapos po tayong mag-break dito po sa Yes Yes Yo Topacio. Pagkatapos sa mga commercials, infomercials, advertorials, patalastas, paalala, hanap po ay just in news, breaking news, at kung ano mga katsurmahan. Mamang Manang Jobs. Yes, dito lamang sa Yes Yes Yo Topacio. Ang oras po, 11:24 ng umaga. 1, 2, 3. Yema! Yes Yes Yo Topacio. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Yes, yes, Yo Topacio. Ayan, kasama pa rin natin si Attorney Ferdy Topacio via Zoom. Magandang umagang muli, Idol. Yes, good morning sa isang maulan na umaga. Ating oras. Alas 11:32 ng umaga. Attorney Ferdy Topacio at Miss Juvie de Guzman. Oh, yeah. Ma'am Juby, sabi nga ng mga tagapakinig natin, Jim Paredes mo na yan! Ayan na. Narito tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagato! Pakita mo, tweet mo, uy. Yan, ladies first! Well, magandang umaga po muli at syempre pagbati pinapaabot natin kay Ka Michael De Lara at sa kanyang kaagapay Hi, Ka ngayon. Michael. Yeah, waiting po sila. Talagang Waiting pa, bawal yan! Ano ka? waiting. Isa po nga, ayaw na eh. Waiting pa. Talaga. At saka si Kariki, yan. Hindi, inaasahan po nila dahil early Monday talaga. Alam nyo naman pag sinabi sabi nyo kasi next week this week na talaga, no? Anyway, attorney, etong si Crising walang pakisama si Crising kita nyo si Senate President nga, hindi nakarating di ba? Pagbati na rin pinapabot natin tong si Crising. Yes po, ayan, pagbati attorney kay Terry Bagalso, Bambi Puentes, ayan, Hi, Bambi! Opo, at of course, ayan, kay Maria Gale na USA at lahat po ng mga nagmamahal sa Yes Yes Yo Topacio. Mabuhay po kayong lahat. Back to you, attorney. Yes. Oo naman, syempre, katulad ng dati, ang dami nating mga YouTubers ngayon, pero konti lang ang ating masasabi. Si Ron Ricafort, Tacloban. Yan, Gerald Calzado, always watching from Tambalos, Los Crocs country. Sabi niya, Ayan, opo. JCS, ayos daw. By Zoom pala si Mr. Sexapil. Pasensya na po kayo. Hindi ako waterproof Baka bigla tayong mapakanta ng Ferdy. Yung di ba ano yung kanta? Yung sumulong siya sa tubig. Ang tuhod niya'y nabasa. Sumulong siya sa tubig. Ang bewang niya'y nabasa. Sumulong siya sa tubig. Ang dibdib niya ay napasa. Ngunit ang kanyang pa rin napapasa.
Ayun. Oh, yeah. Tumatawa si Kariki. Well, best. Always watching Opo. daw. Ruth Versosa. Yan. Yes, baka ano rin daw sa bahay. Oh, delikado Pasita tayo dyan. Bautista, konnichiwa. Mukhang nasa Japan itong si Miss Pasita Bautista. Kulas Sisi. Attorney, ibalik na lang sa dati yung Manila Bay para mawala na daw yung baha. Ilagyan na lang daw ng basura. Ay, grabe. Pinta siya. Saan daw dinala ang pera sa flood control? Yan, si Bongkas. Yeba daw. Imelda Panaliga. Banatan daw natin yung mga asong attack dog. Salute kami. Yan, Ito si Onis House of Love from San Diego. Nelly Valentino, Singapore. Singapore din si Miss Flower. Hi. Yan, Evangeline Malana. Masaya ang Lunes ko kahit bumabagyo dahil sa programa ninyo. Salamat po. Thank you. Robert Lagta, happy Monday watching from Indian Ocean. A tanker vessel. Wow, nasa gitna ng dagat ito Ayan. Doreen Rojas, greetings daw. Ito makinig ka, Ma'am Opo. Jubes. The sexiest dynamic duo, di ba? Oh, yeah. Meron ng ganon. Or then, Calgary, Canada naman si Georgette Pichon. Ayun. Jason Kapispisan, stay safe po daw ang lahat ng tao sa Pilipinas. Opo. Sana naman maging Yes. safe ang lahat. Opo. Maricel Manong Song, Albert Matanglawin, yan. Ano po Yes. sasabi niyo sa komento? Yan, paghahanap ng tanong, yan po ay topic ng ating column bukas. Yun. Sabi ko mga KSP ang mga yan Hindi naman mga legal luminaries yan. Hindi porket ikaw ay naging associate justice. Kung ikaw ang iyong mga opinyon ay kinukulayan ng iyong political bias, hindi mo pwedeng sabihin ikaw ay legal luminary kasi meron kang kinikilingan Dapat kung saan dumating yung batas, i-discuss natin yan mamaya. Opo. Mocha Princess, paano daw may enforce yung arbitral tribunal? Gera. Yun, gerahin mo. Paputukan mo. Water cannon mo rin, pero ibang usapan na yan. Gusto ba natin yan? Hindi po. Amerika lang naman ang gustong awayin natin ng China. Mamaya, paliliwanag natin yan, Bago sasabihin na naman, baka pili tayo. Lani Ruma, Singapore din. Sa San Francisco naman, si Samson Kua. Yan, ito. Chinese characters ito. Hindi natin masabi ang kanyang pangalan. Hindi ko mabasa. Pero sabi niya, marami pong case sa Pilipinas na hindi nila naintindihan yung dagat na yan at saka yung West Philippine Sea na yan. Dapat tignan muna at pag-aralan. Yun din ang sinasabi ng ibang mga talagang nakakaintindi ng international law. Opo. Hindi po ibinigay sa atin yung West Philippine Sea. Yung exclusive economic zone, hindi po natin teritoryo yan. Dapat lahat ng ginagawa natin ay base sa facts, sa legal at sa mga may legal na batayan. Alberto Matanglawin, yan. Yeah. Attorney Mucho Pogi, ay salamat po. Medyo kailangan nyo na yata ng Salamin. Real Vision Center. Ayan, Manuel Kamama, always watching here from Imus ba? Kababayan ko sa South Korea. Liv Lucien, kumpara sa Pilipino ang WPS, kuhanin yung langis sa Reed Bank. Yan, ang allies natin ay solid, then let them provide security. Yung Australia nga mismo, pinagmamalaki natin, alay natin, umamin sila, i-google nyo, i-fact check nyo kung hindi totoo. Umamin sila na kapag nagdigmaan daw, ang mga bala nila, kanyon, etc., hanggang 2 linggo lang tatagal. Pagkatapos wala na silang bala. Bago yun ang aasahan natin. Magagamit pa naman sa atin yung bala nilang limitado. Yan, Maria Rezabeth Logan, minsan opisyalis mismo nagpapagulo sa bansa. Ano pa? Ronald Dalapian, salamat sa mga info. Miguel Vitales, tama pala si Rigoberto Tiglao, may libro pa nga siya pero walang gusto mag-comment. O nga po, yun ang mga factual analysis based on legal principles. Reggie Regal Felipe, good morning. Good morning. Yan. Apolinario Placido, good morning din. Bacolod si Jonah May. Yan, Jonah May, I'm sorry. Marish G, good morning din. Maria Eliza Jansen, nasa Germany pa siya nakikinig. Wow. Jennifer Danlayon, Maruk Versosa, nabaligit na po natin yan. Cheryl Basto, balikan mo ex mo from Auckland. Ano yun? May message
Yung X, yung Twitter account ko, hindi yung ex ko. Kala ko ex Diba, mo. ang Twitter ngayon ay X na. Baka may pinadala siya roon. Ayun. Yan, Under Mike, Sales Onin, Edgardo Mendoza, Paulito Guzman, Edcor Agustin, at Senjo Katubay. At syempre si Michael Guy, si Rolly Mende Tomas. Yan, si Doc Rani Reyes ay nakikinig. Cathy Palamos, Attorney Jose Miguel Arroyo. Ano ba ngayon? 20 ba? Nakabalik na pala. Maligayang pagdating, Attorney Mike Arroyo. 21 ngayon, Attorney. Oo, si Ryan Ang, si Jubes Tesalona, si Attorney Raulito Paras, Attorney Roma Valdez, Attorney Rui Rondain. Yan ang mga nakikinig sa atin. Si Alex Cruz, si William Gatchalian, si Willie Keng. Yan, si Ipe pala. Si Ipe Salvador pala. Ipe. Apo. Sabi ni Chris nga, Ipe. Palagi pala yan. Araw-araw sila mag-asawa nakikinig dito sa atin. Wow, So binabangkin thank natin. you. The legendary Philip Salvador. Oh, yeah. Okay. Sino pa? Si Willie Keng, nabanggit naman natin. Si Andrew Opo. Tan. Yan. Josephine si Cap Salvador. Tirso. Ayan. Peralta, wala pa bang message si Cap Tirso sa'yo? Pa Na sir mga words of wisdom? Opo. Tingnan Wala. nyo nga. Walang Kung wala, nakarating. balikan natin yung ating pag-aaral Na traffic. kasamang Jubes. Sige po. Linawin po natin, i-summarize natin ang naging ruling ng arbitral tribunal. Ito, sinamarize ko na dito. Yan. Okay Para maliwanag po, ito po ang sinabi lamang ng arbitral tribunal. Hindi po ng Permanent Court of Arbitration. Hindi po ng UN because this is not a UN body. This is also not a PCA ruling. Sila lang po ang naging depository or registry ng ruling. Ibig sabihin, tagatago lang sila ng dokumento. Okay Ito, isa-isahin po natin para walang gulo. Sige po. Yung 9-dash line, walang basihan. Tama naman yun talaga, actually. Walang basihan talaga yun. Number 2, yung historic rights na sa loob ng 9-dash line, wala rin basihan. Siyempre, walang basihan yung 9-dash line. It goes without saying, yung karapatan na kiniklaim ng China sa loob ng 9-dash line, na pagkalaki-laki naman, sakop na lahat, pati Taiwan, yung mga waters ng Taiwan ay talaga namang walang basihan. Over OA naman talaga po ang China. Doon sa 9-dash line nila, lahat na lang kinuha nila. Yan. Yung Spratly, yung Ayungin, yung ibang mga features, walang exclusive economic zone. So, talo po natin yon. Kasi yung claim natin na mas malaki din, parang yung claim ng 9-dash line ng China ay sinabi walang basihan. Okay. Sinisira nung China yung ecosystem. Talaga naman po, nagde-dredge sila dyan nagtotroll sila. Hindi troll yung nang iinis sa online TRAWL, troll. Yun po ang ginagawa, mali daw yun. At yung pagpapalaki ng China doon sa mga islang kinuha nila, at ang yung pinoprovoke tayo, yung tinataboy, tinatanggal yung ating pasensya. Kaya lang iba yung dating ng bugaw ngayong mga panahong ito iba tinataboy yung ating mga fishermen. Mali po yun. Okay. Anong nangyari? Eto. Bakit nahihirapan tayong ipatupad ito notwithstanding the fact na nanalo tayo? Okay. Eto. At tignan natin. Unang-una nga kasi po, hindi sumali ang China. So yung element of voluntariness or submission sa magiging findings ng tribunal, yung binding effect, ay hindi po, wala po dyan. Kung magagalit tayo sa China, magalit din tayo sa Taiwan. Sabagkat, ang Taiwan po, hindi rin kinikilala yung iba nating mga claims dyan. As in fact, nung gusto po nating nagkaroon po ng ruling na kampi sa Pilipinas laban sa Taiwan on one matter na hindi na natin pagkakahabaan dito. Ni-reject din ng Taiwan, bakit hindi tayo galit sa Taiwan? Galit tayo sa China.
O, di ba? Ba't hindi tayo galit sa Vietnam? Mas maraming inoccupy na isla ang Vietnam kesa sa China. O, eto ba po kasi ang naging problema dyan? Eto pong reaksyon. Halos pantay po ang dami ng bansa na pabor sa atin na ipatupad ito. Yung iba, hindi naman sila pabor. Yes. Yung Brunei po, hindi pabor dyan. Ang Vietnam, hindi pabor dyan kasi may sarili silang claim. Na hindi naman nila binibigyan ng recognition yung ating claim din. At hindi naman sila kasama dun sa arbitral tribunal. Okay. Yung ad hoc. Kung yun nga China na ating ginawang respondent doon ay ayaw makisali. Ito pa, hindi naman natin idinimanda ang Vietnam. Diba? Opo. So, yun po ang naging problema rito sa pag-implement nito. Hindi po lahat ay solid dito. Okay. Yes, attorney. Time check muna tayo, pansamantala. Oo, sige. Magbabalik po ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, Topasyo. Ating oras. Alas 11:46 ng umaga. Yes, yo! Topasyo! Yes, yo! Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topasyo! Yahoy! Yes, Topasyo sa pagbabalik po ni Attorney Ferdy Topacio. Yan. Good morning, sir! Topic po, yes, Topacio, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Juvie de Guzman. Pero attorney, ating oras, wait Ma'am lang. Juvie. Opo, wait lang, attorney. Meron tayong balita rito na nagkasa ng reorganisasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa presidential... Nagkasa ng baril? Hindi po. Ng reorganisasyon. Ayan. Nagegeran Sa Presidential Legislative License Office o PLLO. Ito'y sa pamamagitan ng Executive Order 2 EO90 na pinirmahan ni PBBM noong July 16. Nangangahulugan na ang PLLO ay nasa pangangasiwa na ng Office of the Executive Secretary o OES bilang isa sa delivery units ng Office of the President or OP proper. At bunga delivery, parang Grab, ganun. O parang ganun na. Bunga nito, tuluyan na ring binuwag ang posisyon ng Presidential Advisor on Legislative Affairs o PALA, PALA. Nabatid di ba? Pinag-uusapan lang natin yan. Kaya na nga dapat po tanggalin na yan, di ba? Dahil sa'yo yan, lagot kasi. Diba? At syempre, nabatid na ikinasa ng reorganisasyon upang mas maging epektibo at episyente ang PLLO sa paghatid ng legislative agenda ni PBBM para sa bansa. Back to you, Attorney Topacio. Ma'am Jubes. Yes, sir. Tingnan mo yung monitor kasi pagka medyo ganyan, pagka binababa mo yung ulo mo, may alambre yung microphone, parang may bigote ka. Yan, pagka ganyan, pagka may bigote ka. Grabe yung mata mo. Kasi pag gumaganong ka, may wire dito parang may bigote ka yan yung alambre nga, pag gumaganong ka, parang may bigote ka kanina hindi ko na magalaw kasi nga malalaking tao na upo rito. Kailan kaya i-abolish yung Presidential Advisor on Political Affairs? Yung Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Yun? Medyo, rin yun duplication of functions yun. Redundant yun siguro pag nabalasan na yung mga listahan. Yan, oo. Anyway, di ba pinag-usapan lang natin yan, ang mga honorific yan na dapat tinatanggal na talaga yan. Opo. Oo. Anyway, ipagpatuloy lang natin ang ating pag-aaral dito sa South China Sea bago natin tuluyang iwanan yan, o West Philippine Sea. Sige po. Tulad ng tawag natin doon. Eto, hindi ko alam kung bakit China lang ang ating inaaway. Hindi ko sinasabing wag nating awayin ng China. Nambubuli talaga awayin natin. Pero, awayin din natin ang Vietnam. Awayin din natin ang Malaysia. Kasi kita mo yung mga features, ibig sabihin yung mga parang isla-isla na nasa loob ng South China Sea. Ang China, merong sinasakop doon na Siam. Tayo, may sinakop tayong 8. Malaysia, may sinakop na 5. Alam nyo ba kung ilan ang sinakop ng Vietnam? Ilan po? 27 Wow. na isla.
Sinabi nila. Bakit hindi natin kinakalaban ang Vietnam? Bakit China lang? Kasi may nag-uudyok. O, kita nyo ha? Tignan natin kung bakit ang Vietnam at ang China meron din silang alitan tungkol sa lugar na yan. Yung mga karagatan na yan. Ngunit, parang sinasabi ang Vietnam na ninanakaw ang dagat natin kasi napakahirap yatang nakawin yung dagat eh. Pwede yung dagat dalhin Hindi dito na sa loob. masandok eh, Pwede dalhin nanakawin sa pa. Pangasinan yun. Mahirap yun. O kaya sa Mountain Province, iakyat mo yung dagat doon para magkaroon ng dagat sa bundok. Medyo mahirap yata yun. Ano? Anyway, kita mo ha. Ang Vietnam, yan ay malakas din ang puwersa niya ng armed forces yan. In fact, nakipag-away na nga yung barilan ha. Actual shooting war with China noong 1974 yata, kung hindi ako nagkakamali. Nung meron pang North Vietnam at South Vietnam. Pero, hindi nila dinimanda ang China. Yung alitan nila, yung dispute nila tungkol sa mga isla, dinadaan nila sa tahimik na paraan. Yun. Kumbaga, hindi sila nag-iiskandalo. Maganda. Diba? Opo. Sila na lang ang nag-uusap. Anong resulta? Hindi nila pinahihiya ang China. Hindi nila tinatawag na ganito o ganon. Opo. May business-wise yan. Business-wise. Dapat ganon kasi ang policy. Kung sinasabi nitong mga ulalo sa Coast Guard, kasama yung taga-Sarat, Ilocos Norte, na yung mga gustong makipag-areglo sa China, yung mga makapili, di puro makapili pala ang nasa Vietnam, sa Malaysia. Kasi nakikipag-aregluhan sila sa China. Anong resulta? Nabibigyan sila ng trade. Di ba? Ng kalakal. Nabigyan sila ng high-speed train. Ang Vietnam, lamang na sa atin, yung sasakyan ng Vietnam, yung car brand nila, yung VinFast, tinitinda na rito. May sarauban tinitinda sa Vietnam. Wala po. Diba? Hindi maganda para sa balance of trade. Magandang sasakyan, nakadevelop sila kasi ang pinagtutuunan nilang pansin, industrialization, hindi yung military complex nila. Nabili sila ng bili ng armas panlaban sa China kasi hindi naman sila mag-aaway eh. Kasi nga, nag-uusap sila kasi wala nag-uudyok na awayin nila ang China. Pero, diba? Tony, yan ang kulang sa atin, diplomatic approach na marunong. Ang diplomasya hindi maingay. Tama hindi po. Yung defense minister tuloy, parang nasa Marcos senior time pa. Yung defense secretary mo na Maltese naman pala, na nangako naman pala na siya ay tapat sa ibang bansa bukod sa Pilipinas, ay akala mo kung sino, away ng away sa China. Di ba? Ang Malaysia. Lang. Hindi siya. Yun, nagpapakilala siguro. Pakinabang sa China, sa trade. And let's face it, the second biggest economy is China at ang China ay narito sa Asia. Correct. Asian tayo, malapit sa atin, hindi natin dapat inaaway ng katulad ng ginagawa natin ngayon kung may away man tungkol sa karagatan. Opo. Ang daming kalakal nila. Tingnan nyo yung data, yung datos. Kung nagkanong kalakal nitong mga bansang ito sa China kontra sa atin. Kasi nga, iniinis natin eh. Di ba sino matutuwa sa atin? Anong in common? Walang US bases sa Vietnam at sa Malaysia. Di ba? Walang yung mga pronouncement na kami ay pagka-ginera ng China ang Taiwan, kami ay may involved. Internal matter nila actually yun eh. Opo. Ang may gusto lang naman na awayin natin ang China tungkol sa Taiwan ay ang Amerika. Sapagkat for reasons of their own, because of the national interest of the US, hindi natin national interest yan na awayin ng China over Taiwan. Hindi natin, it is not in our national interest. In fact, baka makasama pa sa atin yan. Kasi madadamay tayo sa gera. Every time na inaaway natin ang China, ang nakikinabang ay Amerika, hindi tayo. Gusto ng Amerika, you do the fighting. You do the quarreling. Tapos you business-wise din sila. Oo. Ang Amerika. Ang binibigay sa atin, mga bulok na mga gamit, yan ang panglaban natin Opo. sa China. Sino bang unang tatamaan? Hindi naman Amerika. Hindi naman titirahin ng China ang Amerika. Ang layo eh. Correct. Pero kung may EDCA bases ka rito at
tingin nila gagamitin yan laban sa mga puwersa nila kung sila ay lumusob sa Taiwan. Uunahin nila yan, madadamay na naman tayo. Ayun. Oh, pinagtatawa na pag nangyari yan at giba-giba, hindi naman tayo makaka-retaliate. Do you think the US will retaliate sa China dahil No. tinira tayo No. ng China? Hindi! Bakit ka magre-retaliate sa China? No. Di tinira ka rin. Di lumaki yung gulo. Hindi tayo ipagtatanggol yan. Puro daldalang yan. Maaring magpadala ng ilang barko yan. Tama. You think i-release nila yung aircraft carrier nila ng bilyon-bilyon dolyar ang halaga para lang sa atin? Hindi. Nag-iisip ang China. Ang Pilipino, yung leader natin, hindi ho masyadong nag-iisip. Yun po ang Ang problema sa always atin. and in the final act, ang dapat na foreign policy natin ay yung makabubuti sa atin. Yun. Hindi yung dadalhin tayo sa digmaan. Opo. Walang magagawa. Pwede bang ihampas mo sa mga barko ng China, yung ilong ni Tariela? Hindi naman uubra yun. Oh, pero attorney, wala na tayong oras. Anyway, sa notang yan mga kasama, sana bukas ay hindi na masyado maulan at nandyan na ako. Opo. Ay, magbibigay daan na po tayo sa susunod na programang Balitang Bayan. Yes, Sino Balitang natin? Bayan ni Boss. Yung pa rin. Drew Nasino. No. Sinabi mo, boss, alam na natin lahat kung siguro na sino yan. Eto po si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio. At ako si Miss Juvie de Guzman. Nag-iwan po sa inyong makatagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong mga kasalanan. At Hiti mo sa iyong kaisipan na wag makikiapit. Yes, yes, yo! 1, 2, 3, yeah, ba? yo! Bye! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio.